Good morning again sa inyo. To those who are watching, thank you for abiding and joining with us. Hope you can continue to receive good signal. So I've mentioned, sabi ko nga na kanina, natapos na natin ang aklat ng Romance. Makita nyo, binuo natin yun. Ngayon naman ay Book of Philippians. Okay. Okay, let's share the word. Marami sa inyo, sino sa inyo maraming na, pag may naalala kayong tao, you remember someone, ano mga pumapasok sa isipan natin? Minsan pag naalala natin si ganon, kaibigan, kamag-anak, kapatid, pinsan, what do you remember mostly? So we remember, some of you will remember mostly yung mga pagkakaibigan nyo, yung mga ginawa niya, mga hindi niya ginawa. So when we remember someone, naala natin ang mga relasyon, ang connection natin sa kanya, ang kanyang mga kabutihan. Pero minsan naaalala din natin ang mga kakulangan niya, mga hindi niya nagawa, mga pangakong hindi natupad, mga sakit na naidulot niya sa atin. So yun ang, hindi niyo ba napansin na minsan sa relasyon natin, mas naaalala natin, nag-highlight yung mga kakulangan, yung pagkakamali. Madalas gano'n, eh. Maging sa trabaho, 'di ba, na-experience niyo 'yun sa trabaho, minsan yung mali mo, pagka marami ka naman nagawa, hindi nila pinapansin, hindi ka nila pinapasalamatan man lang, no credit. Kasi ang tao gano'n, mas naaalala niya ang mga hindi mo nagawa, ang kasalanan mo, pagkukulang mo, mga hapding na ibigay mo. Pero hindi 'yun ang dapat. Kasi dapat kung inaalala natin ang isang tao, inaalala natin siya dahil siya um ay perfecto o hindi perfecto, ano man ang sitwasyon niya. Kasi wala naman tayong maipagmamalaki sa atin. Hindi naman lahat ng pinangako natin ay nagawa natin. So we need to understand as Christians, when we remember someone, the best thing to do is, ipag-pray. Ano man ang sitwasyon. Kasi ito ang scripture natin, sabi ni Paul, so Philippians tayo, chapter 1. I thank God every time I remember you. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Pinapaalala ko sa inyo, ang Book of Philippians sinulat ni Pablo habang siya ay nakakulong. So siya ay nasa bilangguan. Pero ito ang unang nilagay niya sa sulat, hindi niya sinabing ang hirap dito, gutom na gutom ako, hirap na hirap ako dito, wala akong makain, pinapahirapan ako dito. Ang una niyang sulat, walang reklamo, kundi pasasalamat. Pasasalamat. I thank my God every time I remember you. Okay? Sino ang pinapasalamatan niya? Ang Diyos. So yun ay isang magandang halimbawa sa atin. Hindi natin pasalamatan ng gobyerno, ang eskwelahan, maging ang simbahan. Pasalamatan natin ng Diyos pag naaalala natin ang bawat isa. I thank God every time I remember you. So when we remember everyone, ang mga kapatiran tayo at isa't isa, magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit kailangan tayong magpasalamat? Kasi maraming dahilan bakit meron tayong relasyon sa bawat isa. Bakit tayo magkakasama ngayon? Although, merong mga imperfections pa rin, merong mga bagay na hindi natin natupad, pero marami pa rin tayong dahilan para tayo ay magpasalamat. Kung si Paul nagawa niya yun na nasa kulungan siya, wala man lang siyang daing, wala siyang ginawang yung sitwasyon niya, ang hinighlight niya ibang tao. Di ba? Ang sarap na gawin natin, maging adhikain din natin na ang iniisip natin yung ibang tao at tapos pinapagpasalamat din natin. Ngayon, malalaman natin kung bakit siya nagpapasalamat. Kasi isa pong maganda sa Kristiyano, sa mga mananampalataya, ay punong-puno ng pagpapasalamat. Bakit kailangan tayo punong-puno ng pagpapasalamat? Ngayon, maaaring itanong nyo, naglalaro sa isipan nyo, marami akong problema. Ang daming kahirapan sa mundong ito. Ang dami kong pagod. Ang daming may sakit sa pamilya ko. Ang dami kong hapdi na nararamdaman. Marami akong frustrations. Marami akong kabiguan. But despite that, there are things na kailangan ipagpasalamat natin.
At even mga mapapait na bagay sa buhay natin ay pagpasalamat natin. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may purpose. Merong kadahilanan bakit pinahintulot ng Diyos. Bakit pinahintulot ng Diyos na magkasakit? Bakit pinahintulot ng Diyos na minsan mawalan tayo ng trabaho, ma-involve tayo sa mga sakuna, mga masasakit, nakakaluha. Pero alam niyo yun, sinabi na natin, pinangaralan natin paulit-ulit, walang nangyayari sa mundong ito outside God's providential control. Lahat ay kontrolado niya yon. Kaya niyang puksain ang lahat ng krimen, lahat ng patayan, lahat ng mga mga pagdanak ng dugo ay kaya niyang pigilan yon. Pero pinaalaw niya ang mga bagay na yun kasi may purpose. Merong kadahilanan. Pagbalagay niyo, bigyan natin ng example. Bakit pinapahintulot ng Diyos ang isang anak na musmos na inosente na magkasakit? Ano ang purpose nun? Hindi natin alam. Sa pamagitan ng pagkakasakit ng batang yon na ipinagdasal natin at siya ay gumaling, kanina napunta ang kaluwalhatian sa Diyos. At nalaman ng mga tao ngayon sa paligid natin, yung anak namin, pinagdasal namin, humingi kami ng tulong sa Diyos, siya ay tumugon. Siya ay Diyos na nagpapagaling. Biro niyo yun, pinahintulot na magkasakit ng bata, pero nalulhati siya, natauhan, nabuksan ng isipan ng mga tao na meron palang Diyos na nagpapagaling. Kaya yung mga bagay na yun, lahat ay merong dahilan po. Huwag kayong mawawala ng pag-asa o ng ilalagay sa isipan natin, asan ba ang Diyos? Malayo ba ang Diyos? Nakikita pa ba niya ang Diyos? Mahal pa ba tayo ng Diyos? May control pa ba ang Diyos? Yes, kontrolado niya lahat yon. So, mayroon siyang pinapahintulot ng mga masasakit ngayon. Panandalian lang po yon. Kasi darating ang pagkakataon na mawawala ng lahat yan. Ang sabi ng Biblia, ang pangako ng Biblia, aalisin ng Diyos ang lahat ng pagkakataon para ikaw ay lumuha pa. Mawawala na ang kamatayan, ang sakit. Mawawala na po ang lahat ng problema natin. Pero ngayon, sa kasalukuyan, we'll continue to bear, we'll continue to trust God no matter what and thank Him. Pasalamat. Magpasalamat tayo dahil alam natin na kontrolado niya ang lahat ng bagay, merong solusyon, pinapahintulot lamang niya kasi meron siyang kadahilanan. Kaya nga si Paul, kahit nakakulong siya, hindi niya hina-highlight ang sitwasyon niya at yun naman kinakausap niya, hindi naman sila perfecto. Ang mga church sa Philippi noon, hindi sila perfect. Lagi nga niyang pinapangaralan, lagi niyang ginaguide. So hindi sila talagang kung ipagmamalaki, hindi sila dapat ipagmalaki. Pero nagpapasalamat si Pablo. So sino pa kaya tayo na hindi natin pwedeng gayahin? Pagpasalamat lamang ba natin ang maganda, kapuri-puri, nakakatuwa, maging ang mga bagay na yon, ang bawat isa sa atin ay ipagpasalamat nating unang-una tuwing maaalala natin. Okay? Ngayon, kasi makita nyo ang ugali ni Pablo. Lagi siya nagpapasalamat. Tingnan niyo yung maigi. Doon sa Romans 1:8, ang sabi niya, first, I thank my God through Jesus Christ for all of you. Sabi niya, Romans. Ang dami niyang sinulat, pero ilang beses siyang binabanggit ang pagpapasalamat. Yun sa 1 Corinthians 1:4, ang sabi na naman niya, I give thanks to my God always for you. Again, Colossians 1:3, ang sabi niya, we always thank God when we pray for you. And doon sa 1 Thessalonians, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. Makita nyo ang ugali, ang karakter ni Pablo, lagi siya nagpapasalamat sa bawat isa. Makita nyo, hindi sa sarili niya, laging for you, for you, for you, for you. Nagpapasalamat. Kung ganyan na example ni Pablo, na sino tayo na para hindi gayahin? Para hindi natin pagpasalamat ang bawat isa. Pagpasalamat natin ang mga dumarating sa Bible study. Kahit late o hindi sila consistent, but we thank God. Lord, salamat na dumarating siya sa Bible study. Although hindi namin siya kakasama o minsan late siya, pero dumarating siya. Lord, salamat sa mga kapatiran namin na nandito tuwing linggo, yung iba wala.
Pero Lord, salamat sa mga dumarating. Salamat Lord sa mga wala dito na may mga dahilanan bakit wala sila dito. Lord, salamat kakaunti kami. Salamat kung marami kami. Salamat Lord kung malamig ang panahon. Salamat kung mainit. So we always thank God when we remember um, as someone. Kaya nga po, ang ano natin ngayon, hindi tayo magpapasalamat sa bawat isa dahil, Lord, ang sarap nung niluto niya para sa akin, ang sarap nung ginawa niya, ang ganda nung ginawa niya, sinamahan niya ako, tinulungan niya ako sa problema ko, pinasok niya ako sa trabaho, Lord. Maganda siyang kaibigan. Hindi lamang yon. Kasi nga, paano ang inconsistency ng tao? Paano, mas marami naman tayo talagang inconsistent, di ba? Mas marami tayong pangakong hindi nagawa kaysa nagawa natin. Mas marami tayong mga kapalpakan kaysa mga accomplishment, mga mga victory sa buhay natin. So kung ang tatandaan ng natin ay kakulangan, mawawalan talaga tayo ng pag-asa, ng pagtitiwala, wala na tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. So ano man po ang sitwasyon ng tao, kahit siya ay kulang sa ginagawa, wala tayong pakinabang sa Kanya, pagpasalamat natin siya. Kasi ginawa siya ng Diyos at inilagay siya sa ating paligid, sa ating circle. So kung ginawa ng Diyos yun, may dahilan. Bakit natin sila kakilala? Kung ginawa ni Paul to, bakit hindi natin to gawin? Lagi siyang nagpapasalamat. Ito nakakataka kay Paul. Si Paul po ay ilang beses hinagupit, kinulong, na shipwreck, nagutom, wala siya makain, nawalan siya ng mga bagay na masasaya. Ang tindi po ng pinagdaanan ni Paul, matindi talaga, na hindi matitikman ng ilan sa atin. Pero sa tindi nun, makikita nyo, bakit puro siya pasasalamat? I thank God, I give thanks, I thank God, I thank God. Sa isang taong dumaan sa pinagdaanan ni Paul, maaaring ang madinig natin in the normal situation, kasama natin, hinagpis. Or yung makikita natin yung sama ng loob o yung gusto niyang maghiganti. Balang araw, maghihiganti ako. Balang araw, babalik ako kayo. Pero wala siyang ganon. Puro, I give thanks, I give thanks. Kasi what? Si Pablo ay nakatingin sa Diyos. Alam niya na pinayagan ng Diyos mangyari yon at may solusyon ng Diyos. Alam niya na maaalis ng Diyos ang kanyang sitwasyon sa panandalian lamang. Kaya nagpapasalamat. Kung tayo po, ang titignan natin ay ang Diyos, ang kanyang kakayahan, ang kanyang magagawa, ang kanyang pagiging malaking Diyos, ang anumang kahirapang pinagdaraanan natin ngayon ay malalagpasan natin. At magpapasalamat pa rin tayo lagi. Okay? Bakit siya nagpapasalamat? Doon sa mga tao sa Philippi Church, sa Philippians. Kasi ang sabi niya, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Ayan na naman, talagang hindi mo maaasahan kay Pablo na dumadaan sa ganong kahirapan. Ang magdasal, maalala niya ang kanyang mga kaibigan, pinapastulan, tapos may joy. How can that be? Nakakulong ka, nagugutom ka, nakakadena ka. How can you pray with joy? Again, kasi ang pinapagpasalamatan niya ay buhay na Diyos na nadidinig ang lahat. At ang isa pang dahilan, bakit siya ay nagpapasalamat? Because of your partnership in the gospel. Ano po ibig sabihin ng partnership with the gospel? So kung tatanungin natin, siguro napaliwanag na natin, ano ba ang ebanghelyo? Ano ba ang gospel? Yun po ang pinanindigan nating lahat. Yun po ang pinapaniwalaan natin. Kung naniniwala ka na si Jesus ay namatay sa iyong kasalanan, siya ay nilibing, siya ay nabuhay na mag-uli, at nakumpleto ng ating kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus, yun po ang ebanghelyo. Yun ang gospel. Kasi simple lang yun eh. Pag tinanong ka, ano ba ang gospel na pinapaniwalaan mo? Well, naniniwala ko na si Jesus ay namatay sa aking kasalanan. Siya ay nilibing, pero siya ngayon ay buhay. Ibig sabihin, ang kaligtasan ko ay nakasalalay sa Kanya na naghirap, nagdusa sa akin. At siya ay buhay ngayon. That means,
ang ating pong salvation is complete. Yun po ang gospel. So ang sabi dito, kung inaalala natin ang mga tao na ganun din ang paniniwala, yun po ay isang dahilan para tayo magpasalamat sa bawat isa, para tayo ay malugod. Kung si Steve ay naniniwala sa gospel, that's enough. Kahit ano pa ang hindi niya nagawa, na-accomplish, example lang yon. Ako po ay natutuwa na tuwing maaalala ko siya kasi siya ay naniniwala sa gospel. Ganon din si Maya o si Christine o si Adeline. Kung kayo ay naniniwala sa gospel, enough na yon na magpasalamat ako tuwing maaalala ko kayo dahil sa inyong partnership with the gospel. Okay? Ang partnership with the gospel, ikaw po ay nakikipag-partner sa gospel kung ikaw ay naniniwala at yung gospel na yun ay sinusuportahan mo at ipinapangaral mo. So your partnership with the gospel. Una, kailangan maniwala, tinanggap, sinusuportahan at ipinabahagi mo sa iba. Then that's all the needed. Hindi na kailangan ng yaman, hindi na kailangan ng kakayahan, hindi na kailangan ng talento at skill. So if you're doing that, believing the gospel, supporting the gospel, sharing the gospel, you are partnership with the gospel. Kaya nga ang una natin, kaya tayo nagkakasama-sama, ano po ang common denominator natin? Ano ang pare-pareho sa atin ngayon? Iba-iba ang trabaho natin, iba-iba ang pamilya natin, ang pinanggalingan natin, iba-iba ang minsan meron tayong mga dialects, meron tayong mga probinsya, iba-iba ang magulang natin, ang edukasyon natin. Pero meron tayong common denominator. Ano po 'yon? Pare-pareho ang pinapaniwalaan natin ng isang gospel. Yun ang importante. Kung iba-iba ang gospel natin, there's no reason na magsama-sama tayo. You cannot be with someone the believing another gospel. Kasi po yun, ang sabi ng Biblia, kung yun ang pinapaniwalaan ng taong yun, huwag mong pakisamahan. Dahil kahit siya ay mukhang anghel, sabi, siya ay nangaral ng ibang gospel, yan ay kasumpa-sumpa. Pero kung ikaw ay naniniwala sa gospel na pinapaniwalaan ko, pare-pareho ang paniniwala natin. Sino si Jesus? Paano tayo naligtas? Paano tayo na nagkaroon ng isang adhikaing tayo ay mapupunta sa kalangitan. Then we are believing one gospel. Okay? Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Okay? So yun ang dahilan bakit gigising tayo ng umaga dahil merong sisimba doon na siya ay naniniwala sa gospel. He or she is believing the gospel. That's enough for me to get up, go to church, arrange these things, set up, magluto, mag-practice, kung ano-ano pa ang ginagawa. So even if someone, kahit isa lamang po ang naniniwala dito, believing in the gospel, that's enough for us to come on a Sunday and gather together. Okay. Nung na-hospital ako 2 years ago, so I had the bypass na na-operahan tayo sa puso. So yung mga dumalaw po sa akin, ang sabi nila, "Oh, bakit ka pa nagpapagod? Pupunta ka pa ng Canberra, dito ka na lang sa Sydney. Kasi nga yung sitwasyon mo, mahirap 'yon." Sabi niya, tsaka ang hirap testing ang ano mo, babangon ka sa umaga para ka magbiyahe sa Sydney. Kasi gumigising kami po ng maaga para makarating kami dito, 3 hours ang biyahe. Okay? Ang sabi nila, "Ilan ba ang nandoon?" So ang sabi ko, alam mo, hindi naman kailangan na marami ang nandoon. Sabi ko, kahit merong isang pamilya o kahit isang tao na naniniwala sa gospel, that's enough for me to go to Canberra at magkaroon ng gawain doon. So makikita niyo po ang importansya ng ebanghelyo. Kung ang isang tao ay naniniwala sa ebanghelyo, enough na yon na bigyan mo siya ng atensyon, alagaan mo siya, kaibiganin mo siya, at bigyan mo siya ng pag-ibig na galing sa Diyos. Iba po kasi talaga ang pare-pareho ang pinapaniwalaan nating ebanghelyo.
Ang sabi nga ni Paul, inaaalala ko kayo, pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. So nakita niya, kaya ako'y naniniwala kasi yung gospel na pinaniwalaan nyo noon ay hawak nyo pa ngayon. Ang sabi, from the first day until now. So, kailangan po kasi natin panghawakan ng ebanghelyo, hindi ka bibitaw doon. Kasi nga, yun ang ating sanggalang sa mga tukso, yun ang ating kailangan para tayo magkaroon ng kasiguruhan. Kung bibitawan mo ang gospel, ibig sabihin, mawawalan ka na ng pag-asa, hindi ka na maniniwala, o nawala na ang iyong pananampalataya sa Diyos na kaya niyang iligtas tayo, yan napaka-delikado po yun. So, hold on to the gospel. Hold on to the belief na si Jesus Christ is our Savior. He will carry it to completion. Kaya nga po, ang sabi ni Pablo, naaalala ko kayo sa prayers, naaalala ko kayo with joy because of your partnership in the gospel. Pansinin niyo po, sinabi ba ni Pablo, naaalala ko kayo, natutuwa ako kasi perfect kayo lahat eh. Nagmamature na kayo. Ang gagaling nyo na mag-pray. Ang galing nyo na mag-worship. Ang galing nyo mga kumanta. Lagi kayong present sa mga gawain ng simbahan. Hindi, ang sinabi niya, hindi, wala siyang minention na gano'n perfections. Ang minention lang niya, partnership in the gospel. So kung ang kapatid natin ay naniniwala sa Ebanghelyo, naniniwala sa Diyos na tagapagligtas, that's enough na matuwa tayo sa Kanya at alalahanin natin ang kanyang pananampalataya. Enough na mag-rejoice tayo. So again, alisin na po natin sa isipan natin ang kailangan perfect ang tao. Kailangan maganda siyang kaibigan, magaling siyang kaibigan, marami akong pakinabang sa kanya, marami akong pabor sa kanya, kaya ako siya ipagdarasal. Kaya ako natutuwa. Hindi po. Being believer, isang mananampalataya, isang naniniwala kay Jesus ay enough na ipagdasal, ipagbunyi natin ang isang tao. Okay? Kaya nga po, yung verse 6, ito po ang pinakapunto, ito ang pinakamataas, ito ang pinakamalaking mensahe ni Pablo doon sa Book of Philippians na gusto kong iparating sa inyo lahat. Ito po, ito ang pinaka-climax, ito ang pinakamalaki. Ito po, sabi, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion. Yun po ang gusto kong malaman nyo. That's what I want to share with you, to take it with you home, for you to remember that your biggest takeaway this morning is that God, who has completed something in you, will carry it to completion. Yun po ang pinakamalaki. Expound natin. Bakit po importante na malaman natin na ang Diyos na nag-umpisa ay tatapusin niya? Anong inumpisahan ng Diyos ay tatapusin niya. Walang nagawa ang Diyos na hindi niya kayang i-accomplish. Compare that to ourselves, sa ating mga tao. Marami tayong gustong ipangako, marami tayong pinangako. If I will say, I will be there tomorrow, I will see you tomorrow, I will complete this next week, I will do this for you, I will support you, I will vote for you, I will be here with you, I will be your friends forever. Ang lahat ng ito po ay nakasalalay sa ating kakayahan. Hindi ba? How can I be there tomorrow if God would not allow me to be well? If I am sick, paano ako makakarating doon? Kung nagkaroon ng emergency sa pamilya, kung nasira ang kotse, kung meron akong kailangan tapusin. So lahat po ng pinangako natin is dependent on circumstances. Di ba? Kung kaya ko, kung walang problema, kung walang emergency, kung walang ibang akong pupuntahan, kung walang ibang tawag, pupuntahan ko yon. Nandoon ako. Pinapangako ko sa'yo. Minsan pa nga sabi ng mga Pilipino, itaga mo sa bato, gagawin ko yan. Nandiyan ako bukas. Itaga mo sa bato, kaya ko yan. Pero isipin mo, nangako ang tao, depende doon sa sitwasyon niya ngayon.
I will say, I will be there tomorrow because I am well now. Magaling ako ngayon, malakas ako ngayon. Pero anong kasiguruhan na bukas ay wala akong sakit? Again, nakita niyo po, ang pangako ng tao dependent on circumstance, your current situation. You don't know what's tomorrow. Paano kung merong gyera bukas? Paano kung may barilan? Paano kung merong lindol? Again, ang pangako natin dependent sa circumstance mo, circumstance ng paligid, ng sitwasyon. Okay? Kaya kahit mangako ka pa ng matinding-matindi, it may not happen. Because what? We're mere men. Mga tao lamang tayo, hindi natin hawak ang panahon, ang paligid, ang kapayapaan, ang gobyerno, ang sarili natin, ang pamilya natin. Pero ito ang malaking kaibahan. Pag Diyos ang nangako, magagawa niya. Kasi sinong kailangan ng Diyos para gawin niya isang bagay? Wala. There's nothing impossible with God. He can do anything. Anything, small or big. Pag nangako ang Diyos, walang dahilan. Magkakasakit ba ang Diyos? Meron bang makakapigil sa Kanya? Meron bang another emergency na kailangan niyang puntahan? Meron bang tatawag sa kanyang anak na kailangan ka namin ngayon dito? Meron bang sitwasyon sa mundong ito, gyera, lindol, tsunami, napipigil sa Diyos? Sa tao, yes. Kaya nga, ilagay natin sa isip natin, pag pinangako ng Diyos, He who began a good work in you will carry it to completion. Ibig sabihin, pag Diyos ang nangako, matutupad. Walang factor, circumstance, situation makakapigil sa Diyos. Ganun kalaki ang Diyos. Di ba? Hindi siya mapapagod. Hindi kamukha natin, nangako ko ngayon, pero bukas pagod na pagod ako. Sorry, hindi ko nagawa. Hindi ako nakapunta. Pero, ang sabi ni Pablo, being confident. Ibig sabihin, sigurado ako, buong-buo ang kumpiyansa ko na ang Diyos na nangako, na nag-umpisa ng ginawa sa iyo, ay gagawin niya, tatapusin niya. Kaya nga, He who began a good work, yung Diyos na nangako, na ginawa niya magandang bagay sa iyo, ay kaya niyang tapusin until the day of Jesus Christ. Ngayon, sa ating pong mga tao, nakita nyo ba na sa inyong trabaho, sa ating pong eskwelahan, sa ating pong, maging sa church natin, marami tayong inumpisahan, hindi natapos. For various reasons, nawalan ng budget, nawalan ng interest, nawalan ng mga tao, ng workforce. So, doon po sa trabaho ko, I worked for Allianz Insurance for 26 years. Ang dami ko pong na projects na halos linggo-linggo, may bagong memo, may bagong umpisahan, may bagong procedure. Laging hindi natatapos, laging hindi kayang gawin. Because of different factors. Ang mga nangako noon, CEO, mga vice president, president, bakit kahit sila merong mga salapi, merong power, meron silang kakayahan na yung project na ipinapagawa, pero hindi rin nila natapos. Kasi kahit sila po, ganoon tao lamang sila. Yun ang kaibahan ng Diyos natin. Nakadepende pa rin sila sa mga tao, sa kakayahan, sa mga supply, sa mga service providers. Kaya lahat po ng pinangako natin, marami pong factors. And I'm not saying po, wag na tayo mangako kung ganun pala ang sitwasyon. No, mangako pa rin tayo. Pero ang pangako natin, depende, ipagdasal, at umasa sa Diyos. Kaya nga yung kanta natin ngayon, completely dependent on you. Maging sa pangako mo, huwag kang mangako sa ayon sa iyong kakayahan. Kasi papalpak, maaring hindi mo magawa. But with God's strength, God's power, God's working in us. Sabi sa James, di ba, huwag kang masyadong mayabang pag sinabi mong, next year, pupunta ako dun sa bansa ngayon. Next year, magtatrabaho ako doon. Itong gagawin ko kinabukasan. Ang sabi doon sa James, wow, huwag kang mangako. Kasi hindi mo alam ang sitwasyon. Hindi mo alam kung kaya mo pa. Ang sabi ni James, dapat ganito ang sabihin mo. Kung kaloob ng Diyos, gagawin ko to. Kung kaloob ng Diyos,
ay pupunta ako doon. So maybe that's something na idagdag natin sa ating mga pangako. Kaysa sabihin natin, gagawin ko yan bukas, dadaling ko yan bukas, i-deliver ko sa iyo yan bukas. But let's add that. Let's add the clause na if God's willing. Ang pangako ko sa iyo ay ayon sa kaloob at sa tulong ng Diyos. Kasi nga wala tayong maipapangakong 100% all the time. Maybe yes on some situation. And itong magandang paalala sa Book of Philippians. Sinabi, He who began a good work. Sino yung He? Siya na nag-umpisa ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin niya. Siya. Hindi sinabi ni Pablo, tinutukoy niya ay Diyos. Diyos ang nag-umpisa. So, kung kayo po ay nanghihina ngayon, nalulungkot, kayo ay frustrated, disappointed sa isang taong, ang tagal namang mag-mature nito, ang tagal namang tumaas ang spiritual level nito. Ang tagal naman ito bago matuto ng prayers. Ang ilang beses ko na itong kasama sa Bible study hanggang ngayon. Ano pa rin, nanghihina pa rin. Ang dami pa rin tuksong pinapagbigyan. Ang dami pa rin spiritual defeat sa buhay niya. Pero huwag mong sabihin yun kasi ang nangako sa kanya, hindi ikaw, yung Diyos. Yung nag-umpisa siyang maging Kristiyano, maging believer, naniwala siya sa gospel, hindi naman nakadepende sa iyo. Ang Diyos ang gumagawa sa kanya. So God is at work, even with those who are still slow in their progress in spirituality, slow in their maturity. Kasi nga, ang sinabi, kung inumpisahan ng Diyos, although sa iyo, nakikita mong mabagal yon, hindi pa siya nag-grow, pero tatapusin ng Diyos. Siya ang magtatapos. So let's be patient with one another. Kung yung kapatid nyo na lagi naman siya, marami siyang pangako, marami siyang hindi natupad. At saka, bakit hindi niya pinapamuhay yung pinapag-aralan namin sa Bible? Bakit hindi ko nakikita yung nadidinig naming preaching every Sunday? Hindi natin alam. Gumagalaw ang Diyos sa kanya. Maaaring siya ay talagang binubuhos ng Diyos ang kanyang pagtsatsaga doon sa taong yun. Kasi nga, iba-iba ang sitwasyon natin. Merong madaling mag-grow, merong madaling mabago, may madaling bumait. Merong mga tao naman na mabagal ang kanilang pagsunod sa Scripture. Pero ganun pa rin yun. Ang Diyos ang nag-umpisa. Tatapusin niya yon. Pero tayo, bakit natin binibilang? Bakit natin nilalagay sa time frame? Kailangan 1 year ka na nagba-Bible study, kailangan mature ka na. Kailangan hindi ka na nagagalit. Kailangan hindi ka na napipikon. Kailangan hindi na umiinit ang ulo mo. Who are we to put time frame on a person? Dahil naka-1 taon siya nagbabasa, kahit lagi mo siyang pinapag-pray, lagi natin siyang binibigyan ng counsel, 2 linggo, 1 buwan na, 5 taon ko na yan pinapayuhan. Pero ang tigas ng ulo, hindi pa rin talaga sumusunod sa lahat. Who are we to put a time frame? Merong time frame ang Diyos. Sa atin mabagal, pero yun ay perfecto ang Diyos. So, ipagpasalamat natin ang lahat ng ang tao, ang bawat isa sa atin dahil ang Diyos ang gumagalaw. Siya ang nagbabago sa tao. Huwag natin apurahin ang proseso ng Diyos. Minsan yung proseso natin ang gusto natin. Tayo nga, marami sa atin gusto natin, I'm a man of action. I do not wait. I do not procrastinate. Gusto ko pag nagawa na yan, tapos na yan bukas. Pero hindi po yun sa spirituality ng tao. Hindi yun lahat ng Kristiyano ay ganon. So, kailangan natin ang ipagdasal. Ang sabi ni Pablo, ipagdasal, ipagpasalamat ang inumpisahan ng Diyos sa Kanya. So, ang lahat po ng mananampalataya na may inumpisahan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Kasi walang kailangan ng Diyos na circumstance, factor, power, or anything para tapusin niya ang ginawa niya. So, sabi ni Pablo, kumpiyansa ko, malaki ang kumpiyansa ko, being confident of this, ang Diyos na nag-umpisa na magandang gawain sa Kanya ay tatapusin niya until the day of Christ. Hindi nakasalalay sa gobyerno, sa kumpanya, sa eskwelahan, sa church.
ang ay kalalago, ikabubuti ng isang Kristiyano. Nasa Diyos. Nasa Diyos. Sana po yun ang maano natin, makuha natin sa umagang ito. Ang mensahe sa Book of Philippians, what God has started, God will finish, put it into completion. Tatapusin niya sa tao, sa ministry, sa pamilya, sa relasyon, even sa mag-asawa. Okay? Ang tagal-tagal ko nang pinagdarasal ito, bakit hindi siya magbago? Lord, baguhin mo ang asawa ko. Baguhin mo siya. Sometimes po, all we need to do is change the prayer. Lord, baguhin mo ako. Hindi siya. Baguhin mo ako, Lord, dahil pag nabago ako, magbabago siya. Pag in-insist natin ang mga bagay according to our own agenda, yung menu natin, yung ingredients natin ang kailangan natin masunod. Pero merong ibang paraan para gawin ng Diyos ang mga bagay na hindi natin alam. Sabi nga, God's ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Magkaibang isip niya, magkaiba ang gawi ng Diyos. Okay? So ilagay po natin, ang inumpisahan ng Diyos, hindi tayo magtatapos. Hindi ang simbahan ang magtatapos. Hindi ang pastor ang magtatapos. Hindi ang mga elders ang magtatapos. Ang Diyos. Kahit nakikita mong mabagal, kahit kaunti lamang ang progress niya. So continue praying for one another. Lord, what you have started to that sister, what you have started to that brother, we know, Lord, I have the confidence that you will bring it to completion one day according to your time frame, according to your own measure. Okay? So makikita niyo po dito, bakit po ang kakumpletuhan ng isang bagay ay hanggang bumalik si Kristo. Sabi, carry it to completion until the day of Christ. Marami po ibig sabihin kung ano ang day of Christ. Day of Christ is yung pagkahumarap na tayo sa Kanya. O kinuha niya tayo. Okay, so your day of Christ would be kung lisanin mo na ang mundong ito or kung humarap ka na sa Kanya. Or na-rapture ka na hanggang kunin ka na ni Kristo. Yun daw ang katapusan ng paghihintay ng iyong pagbabago. Matatapos ang paghihintay ng pagbabago ng isang Kristiyano pag siya ay nasa harap na ni Kristo. That means namatay ka na. Wala ka na dito sa mundong ito. Tapos na ang time frame ng tao. So ang isa pong Kristiyano, meron pong 3 stages na ipaliwanag na natin noon pagka na-save siya. Yung sinasabi, ang unang stage nun, pagka ikaw ay naniwala kay Kristo, you are instantly justified. Napawalang sala ka na. So, napawalang sala ka na, kaya ngayon sinasabi, justification. You have passed the justification process. You are now, kamukha natin ngayon, we are now undergoing sanctification. So, ang first stage po, justification. Now, sanctification. Sanctification is the process of cleansing. So, lahat tayo ngayon na buhay pa, we are being sanctified. Binabago, nililinis ng Diyos. So, hindi tayo instantly malinis. Kaya nga po, ang Kristiyano ay nagkakasala pa, nadadapa pa. Kaya nga, ang pangako ng Biblia, ikaw ay anak na ng Diyos. Kung madapa ka, bumalik ka, tumawag ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang papatawarin. So bakit ipapangako ng Biblia na mayroong kapatawaran din ng Kristiyano kung ang Kristiyano po ay perfect? It's not gonna be perfect, kaya nga sanctification, nililinis. Okay? So we're now, tayo mga buhay na mananampalataya, we are undergoing sanctification. We're not yet perfect. God is sanctifying us, changing us. Ngayon po, ang final stage, the third stage ng salvation natin, tinatawag na glorification. Glorification, we're changed. Kung nabago na tayo, hindi na tayo itong mga mahihinang laman, we'll be giving glorified bodies when we reach in heaven. That means we're no longer subject to sickness, death, temptation, sin. So we're glorified. Ang lahat sa atin ay maluwalhati na. Kaya yan po ang hinihintay. Ang isang tao ay tatapusin ng Panginoon kahit siya inililinis pa ngayon. Tatapusin yon hanggang glorification or the day of Jesus Christ. That's what we've been waiting for.
Kaya kung kayo po ay nagkakasakit, nanghihina, may problema, meron tayong nadinig na namatay, may nadinig na kung ano-ano nangyari, one day it will stop. Okay? So, kasi po ang nangako ay ang Diyos. Tingnan po natin ang sinabi sa Philippians 2:13. Sa chapter 2, ang sabi, "For it is God who works in you." Ang Diyos ang gumagalaw sa iyo. Tapos, both to will, dahil gusto niya, kalooban ng Diyos, and to work for His good pleasure. So, ang paggalaw ng Panginoon sa iyo ay hindi depende sa kagustuhan ng pamilya, ng mga kaibigan, kung hindi sa pleasure. Ibig sabihin, kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos, ay tatapusin niya sa iyo. Kaya kung if you're in the process na hindi mo pa maiwanan ng pagsisinungaling, hindi mo pa maiwasan ang doubt sa Diyos, hindi mo pa maiwasan ang iyong kahinaan, darating din po yun eh. Kasi nga, ikaw po ay babaguhin ng Diyos according to God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Hindi natin hawak ang pagbabago ng tao, ang Diyos lamang makakapagbago ng puso ng tao. So, Diyos ang gumagalaw, kagustuhan niya. Tingnan niyo po ang sabi sa 1 Thessalonians 5:24, "He who calls you is faithful. He will surely do it." Ang sabi, ang Diyos ay faithful. Ibig sabihin, tuto pa rin niya ang pinangako niya. At tapos sabi niya, He will surely do it. Walang tao makakapagsabing, I will surely do it. Kahit nga mga employer natin, di ba? Hindi nila nagagawa ang kanilang mga pinangako sa atin. Pero ang Diyos, He will surely do it. He who calls you is faithful. Ang tumawag sa iyo, kaibigan, kapatid, ang tumawag sa iyo ay Diyos. Tinawag ka, kaya ikaw ay naligtas. Ikaw ay binigyan ng pagkakataong maniwala sa Ebanghelyo. So, kung tinawag ka ng Diyos, He will surely do it, babaguhin ka niya, at iuuwi ka niya, makakasama ka niya sa langit. Ang nangako, Diyos. Hindi kaya to ng church, hindi kaya ng kahit sinong tao ipangako ang iyong kaligtasan, ang iyong eternal destination, ang Diyos lamang. Ito pa po, Jude 24. Ang sabi, "Now to Him who is able to keep you from stumbling." Ito po, mabigat. Isipin natin yun. Ang sabi, ikaw, ang Diyos ang tutulong sa iyo para hindi ka madapa. Keep you from stumbling. Ibig sabihin po ng stumbling, madapa, lahat po tayo nagkakasala. Ibig sabihin ng madapa ka na hindi ka na makakabangon. Yun po sinasabing stumbling. Hindi pa hihintulutan ng Diyos na ikaw ay magkasala at hindi ka na makakapagsisi sa iyong kasalanan, hindi ka na makakabangon sa iyong kasalanan. Hindi po papayagan ng Diyos sa isang tunay na Kristiyano na mangyari yon na mauwi sa kasalanan, malulu sa kasalanan na hindi na siya makabalik. Ang sabi po, ayan ng Jude 24. Hindi po ako nagsasabi. Sinasabi niya, He who is able to keep you from stumbling. Ibig sabihin, bumagsak na hindi na nakabangon. Hindi daw pahihintulutan ng Diyos yun. Tapos, to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Great joy. Ibig sabihin, gagawin Diyos na lahat ng paraan para ikaw one day, you'll be blameless. Ibig sabihin, perfecto kang iharap sa Diyos Ama. So we'll be with God forever and ever in perfection. Kaya nga blameless. Kasi nga, hindi na tayo magkakaroon ng anumang pintas, kasalanan, pagkukulang, tukso, wala na yon. Kaya nga blameless. Yun ang hinihintay natin. Hindi tayo papahintulutan ng Diyos na mahulog sa kasalanan, na hindi na tayo makakabangon, at iyaharap tayo sa Diyos na blameless before the presence of His glory with great joy. Joy, ibig sabihin, before the presence of His glory, sa harap ng mga ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, kasama ang mga anghel sa full glory in heaven. Kasi nga, blameless tayo. So kapatid, isipin mo, ang kapatid mo na binibigyan ka pa ng sama ng loob, na po-prostrate ka, na di-disappoint ka sa kanya, alam mo ba one day, siya ay magiging blameless?
Ang Diyos ay hindi pahihintulutan na siya ay matuluyan ng maging imperfect or malulon, madapa sa kasalanan. Bakit ikaw ay napoprostrate sa Kanya? Bakit ikaw ay nadi-disappoint sa Kanya? Eh, ang ganda ng pangako sa Kanya. Ang sabi, He who began, who is able to keep you from stumbling, ay i-present ka dadaling ka sa presensya ng Diyos ng buong-buo ng kaluwalhatian. And again, who are we to judge a person who is imperfect na one day ay magiging blameless sa harap ng Diyos? Kasi nga po, nagpa-process sa isipan natin yung ngayon, yung gusto natin makita magbago na siya, gusto natin makitang bumait na siya. Pero may proseso, may time frame ang Diyos na one day, mangyayari po yon sa tunay na mananampalataya. Kailangan lang po, bigyan natin ng probiso. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na naniniwala kay Jesucristo ay hindi madadapa sa malaking kasalanan na hindi na niya makakabangon. So sasabihin natin, bakit po marami kaming nalaman na dinig na pastor pa siya? Mananampalataya, Kristiyano na nadapa po, nauwi, nag-commit ng adultery, nagtakbo ng pera, nagnakaw, kung ano mang kapalpakan. Ang tanong ngayon, tunay ba siyang naging Kristiyano? Tunay ba siya naging mananampalataya kay Kristo? Kasi marami pong nakarating kung ano-anong stage, naging evangelist, pastor, kung ano-anong minister, but in the first place, they were not truly born again. Kaya po sila ay nadapa. Ang sabi, now to Him who is able to keep you, ang talagang lumapit kay Kristo, hindi na po magkakasala ng malaki na hindi niya kayang pagsisihan. Yes, tayo po ay nagkakasala pa rin, pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na lahat ng opportunity na magsisi, bumalik sa kasalanan. So, wag naman po tayo mag-relax. Hindi natin sabihin, Kristiyano ako, ang nagbabantay sa akin ng Diyos, hindi niya ako pababayaang malulun sa kasalanan. Meron din po tayong responsibilidad na umiwas sa kasalanan, magsisi sa ating pong mga kasalanan, mag-ingat, lumayo sa tukso. Although iniingatan tayo ng Diyos, meron tayong responsibilidad pa rin. Hindi ibibigay sa Diyos ang lahat. Magre-relax, mag-enjoy, live in pleasure, hindi po yon. Kasi ang isang tunay na Kristiyano ay hindi niya gagawin ang bagay na yon. Sasadyaing magkasala, sasadyaing magpakabuhay ng masarap sa pleasure ng mundong ito. Hindi po yon. Kasi binabantayan na nga siya ng Diyos, inaalagaan siya ng Diyos. Ito pang magandang pangako. Ito po, dito tayo magtatapos. Sabi, I gave them eternal life. Si Jesus ang nagsabi, bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Okay? And they will never perish. Ang laki po niyon. Ibig sabihin, hindi sila mapupunta sa kapahamakan. Perish. They will never go to hell. And no one will snatch them out of my hand. Makita niyo po yun, no one will snatch them out of my hand. Kasi isang tao po na talagang nasa kamay ni Kristo, wala na makakakuha sa kanya paalis sa kamay ni Kristo. Kaya nga po, mayroong mga Kristiyano na Kristiyano siya, pero wala siya sa kamay ni Kristo. Wala siya talagang tunay na pagsisisi. Wala siyang tunay na pagkakaintindi sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Pero isang taong naniwala kay Kristo, naniwala kung sino si Jesus, nagsisi sa kanyang kasalanan, hindi na siya maaalis sa kamay ni Kristo. Ayan po ang nangako. No one will snatch them out of my hand. Even Satan, the devil's forces, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi na tatalikod. Hindi na aalis sa pananampalataya, hindi na iiwan ang relasyon niya kay Jesus, ang tunay. Yun po, ang tunay. Kaya wag po kayo magsasabi na hindi naman totoo to kasi marami akong nabasa, nakita, na napanood na Kristiyano siya pero tumalikod pa rin, nauwi sa kasalanan, nauwi sa karumal-dumal na mga gawain. Ang tanong po, kung tunay siya, Kristiyano, babantayan siya ni Jesus.
pangangalagaan siya. Nasa kamay siya ni Kristo. So lahat po tayo nasa kamay ni Kristo. Yes, nakakatikim tayo ng tukso, temptation, kahinaan, mga bagay na hindi magagandang pumasok sa isip natin, inalagaan natin sa puso natin, nagkaroon tayo ng hatred, unforgiveness, revenge, desire for revenge. Pero yun po ay bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pagsisihan pa rin. Hindi yun magiging dahilan para tayo ay mauwi sa kapahamakan. Ito po ang pinakamalaking pangako ng Diyos. Kung maraming pinangako ang Diyos na I will bless you, I will heal you, I will give favors unto you, I will do goodness unto you, I will increase your harvest, maraming bagay yon. Ito po ang pinaka-ultimong pangako niya. Hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos kung tunay kang naniniwala. Kaya nga, tanungin po natin ang puso natin. Naniniwala ba ako kay Jesus? Naniniwala ba ako na siya ay namatay sa aking kasalanan? Naniniwala ba ako na siya lamang ang tagapagligtas? Naniniwala ba ako pinagbayaran niya ang kasalanan ko? Yes, kung ang mga sagot mo dun ay oo, hindi ka mawawala sa kanyang kamay. Kasi siya ang nangako. Kaya nga po, yung message ngayong umaga ay, He who began a good work in you will carry it to completion. Ang pinangako ng Diyos na inumpisahan niya sa iyo, tatapusin niya. Hindi siya mga politiko na nangako, binabali ang pangako. Hindi siya gobyerno, hindi siya eskwelahan, hindi siya simbahan. Kahit simbahan po, maraming pinangako, hindi nangyari. Pero ang Diyos, He who began a good work in you will carry it to completion. So kung kayo man po on a personal level, bakit po Lord, minsan nagda-doubt pa rin ako? Lord, bakit minsan pag maraming problema, nanghihina ako? Lord, bakit minsan pag marami akong nararamdaman, parang ang layo-layo mo sa akin? Pero isipin mo yon, hindi naman nakasalalay sa pakiramdam mo. Hindi nakasalalay sa emotions mo. Hindi nakasalalay sa feelings mo. Hindi nakasalalay sa maganda mong nararamdaman. Nakasalalay yon sa pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang inumpisahan niya ay tatapusin niya. Kaya nga po, hindi importante sa isang Kristiyano ang kanyang pinag-umpisahan. It does not matter how you started. Ang importante po, how you will finish. Dahil marami tayong pinag-umpisahang mali, madilim, nakakatakot, karumal-dumal. Ang tanong, saan ka ngayon at paano ka magtatapos? Ang pangako ng Diyos, magtatapos ka sa Kanya. Kung totoo ang relasyon mo. Di ba, ang ganda po ng pangako? Ang ganda ng present sa atin ng Book of Philippians. Sa umpisa pa lang po yan. Makikita natin, frustration mo sa kapwa mo, frustration mo sa sarili mo, gumagalaw ang Diyos sa Kanyang proseso, sa Kanyang time frame. Palain po kayo ngayon. Okay, let's bow our heads. Thank you, Lord, that today, this morning, on this day, we have this truth presented to us through the book of Philippians. That, Lord, what you have started, you would accomplish it into completion. You would finish it. Lord, in our frustrations, sa aming pong disappointment, sa aming mga kapwa, sometimes po, gusto na namin mag-give up. Gusto na namin mawalan ng pag-asa na mayroon pang mangyayaring kabutihan. Lord, thank you for teaching us na behind the scenes, you are working. You are making good. What we see, Lord, is, kadiliman, walang progreso, walang pagbabago. Pero Lord, you will carry it to completion because you who promised it is faithful. Nothing is beyond your control. Nothing is impossible. Nothing is outside your ability to accomplish things. So Lord, help us to become more considerate, more forgiving, more patient with people around us. Lord, help us, Lord, that ourselves na unang mabago
bago ang aming mga asawa, bago ang aming mga anak, bago ang aming mga kasama sa church, kami muna po ang baguhin mo. Dahil Lord, kung inumpisahan mo kami baguhin, tatapusin mo ang pagbabago namin. How beautiful is the Lord, the truth from the book of Philippians. Draw us, Lord, to this truth Sunday after Sunday, and even, Lord, our personal devotions. Give us, Lord, opportunity to read the book of Philippians, knowing, Lord, there is a God who is working in us and through us. And one day, Lord, He will take us to be with Him to the glory of heaven. But for us now, Lord, our job, our responsibility is to pray for one another. When we remember each other, teach us, Lord, to thank one another na nag-cross ang aming mga landas. Kami po yung magkakakilala, magkakapatid, because we are partners with one gospel. And that is the finished works of Christ on the cross. And we're waiting, O Lord, for that day when when you would say to us, welcome, my good and faithful servant, enter my rest. But for us, Lord, uh, teach us to continue praying for one another, thanking for one another with joy, knowing there's a God who is working to each and every one of us, and we carry things unto completion. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen.